Hi! Welcome back again. So, welcome back again sa ating Book of Life, In My Life, yung chapter sa kabuhi natin araw-araw na lahat. So, mga kapatid, So, today, ang verse natin, yung pag-uusapan natin, yung ukol sa paano ba tayo makikipag-usap sa Diyos at paano ba yung sinasabi na nasa alapaap. So, ito ay update lamang natin sa pagla-live natin mamaya. So, ito ina-upload ko sa video ko yung mga bagay na kumbaga mga kapatid, kasi wala naman akong ginagawa. Ito lang ang ginagawa ko. That's why na kahit pa itong ginagawa ko noon mga kapatid, araw-araw, minsan nga nakaka-schedule pa ako. Pero ngayon talagang loaded yung tawhanan ko ng kabuhi na kung saan yun yung tinatawag ng mga pagsubok sa kabuhi. Kumbaga mga kapatid, hindi ko na kumbaga dapat go na yung buhay ko, pero alam mo ba na kung saan pa? So mga kapatid, ito yung tinatawag na sa realidad na kabuhi, na noon ako ay tinatawag na bakante. Wala dito yung mga apo ko, yung buong buhay ko o yung buong pagkatao ko ay free. Hindi naman ako ganito. Hindi naman ako laging nagkakausap ang mahal na Diyos or inaalam yung mga bagay. Pero kung saan pa nga ngayon na loaded yung kabuhi ko, yung tawhanon ko na pagkatao, loaded sa tawhanon din na gawain, doon pa ako nakakaroon ngayon ng gustong-gusto kong isabay yung ganitong bagay. Pero ganun pa man, bilang sa panampalataya at pagtitiwala sa Diyos, ito ay tinatawag na isang what we call this, test sa akin, o yung pagsubok. Isang pagsubok sa kabuhi ko kung paano ko i-handle. Marami mga tentasyon, marami mga problema, marami lahat-lahat. Pag-iisipin mo lang itong mundong ibabaw, wala kang bigas, wala kang pera, wala lahat, wala kang trabaho, wala kang income. Naku mga kapatid, mababaliw ka. Pero pag nandyan ang Diyos sa'yo, pag lagi mong kausap ang Diyos, parang wala ka lang. Ang lahat ay mairaos mo araw-araw. Yun lang mga kapatid, huwag mo lang isipin yung bukas. Ang isipin mo, yung ngayon. Kasi ang ngayon, sapat lamang ang lakas natin sa ngayong araw. So ganun ho mga kapatid, ang ginagawa ko sa kabuhay na ang lahat na yan ay pinapas sa Diyos ko. Wala naman ako magagawa. Alam niyo, wala tayong magagawa. Wala akong magagawa pag hindi ako tutulungan ng mahal na Diyos. Yes mga kapatid, yan ho ang realidad, yan ho ang katotohanan sa kabuhi ko. Pero lagi natin tatandaan na pag malapit ka sa Diyos o lagi mong kausap ang Diyos, ang tentasyon sa espirituhan niya kabuhi, sa realidad niya kabuhi, mga kapatid, sobra-sobra, as in, talaga. Yung hindi ko naranasan noon, naranasan ko ngayon. So that's why mga kapatid nga, go for it, That is the way na kumbaga paano mo panghahawakan ang tinatawag na espirituhanon mga kabuhi, paano mo labanan. Kaya nga mayroon na mga ganyan kasi paano mo ngayon mapagtagumpayan? Paano ka magtagumpay kung susuko ka? Yun ho mga kapatid. So today, ang pag-uusapan natin yung tungkol sa tinatawag na paano ba ang relasyon natin kung makikipag-usap tayo lagi sa mahal na Diyos. At saka paano ba natin makikita na ang mahal na Diyos ay nasa alapaap. So mga kapatid, ayon sa Exodo, ito ngayon yung verse for today natin mga kapatid, dito sa video ko na ito, yung verse na napili ko, at ang Panginoon ay bumaba sa ulap at tumayo roon nakasama niya at binanggit ang pangalan ng Panginoon. Nasa Exodo chapter 34 verse 5. Ang Diyos mismo mga kapatid na sa ulap, nakikipag-usap. Yes mga kapatid, isa ho ito mga kapatid na realidad sa kabuhi natin, na ang Diyos makikipag-usap sa iyo. Makikipag-usap sa atin. Yes mga kapatid, makikipag-usap ang Diyos sa atin kung handa ho tayo nakausapin siya. Yan ang katotohanan mga kapatid. Ang mahal na Diyos, anytime mo makausap natin sa kabuhi natin, kung kilala natin siya at kilala natin ang Diyos, tayo ay makapag-usap sa Diyos. Tayo ay magkaroon tayo ng relasyon na hindi estranghero sa Diyos.
magkaroon ho tayo ng tinatawag na connection sa Kanya through the Holy Spirit. Yes mga kapatid, para sa akin, sa sarili, sa ngayong panahon, wala na akong ibang tinatawag na tinitibong sa sarili ko, kundi yung espirituhanan ko nga kabuhi. Pero tatandaan natin na kung saan pa na nagabehave ka sa espirituhanan mo nga kabuhi, nandyan ho yung mga tentasyon. Kasi nandyan ho yung humihila sa iyo ng mga bad spirit. Humihila sa iyo yan eh. So sasabihan na wag ka doon. Hihilain at hihilain ka. Yun ho ang sinasabi mga kapatid nga paano mo pagtagumpayan. Kasi tatandaan mo, ang magtagumpay ay makasama ang Diyos sa buhay na walang hanggan. So kailangan natin labanan. Pero mga kapatid, no, bilang tao, no, tao lamang tayo eh. Nagkakasala ho tayo. Ngunit ganun pa man, wag natin ang pagkakasala na yan italang buhay. Alisin natin agad yan. Isipin natin ang mahal na Diyos. Magkapit tayo ng tudo-tudo sa mahal na Diyos. Kasi, mga kapatid, sa buhay ko, sa sarili ko, pag hindi ako kumakapit sa Diyos, ay wala akong magagawa. Wala akong trabaho, wala ang lahat, umaasa lang ho sa tulong ng iba, sa mga pinapagawa ng iba, ng mga proseso, na dyan din ako kumukuha. Pero yung lahat na yun mga kapatid, hindi ko ho yun tinatawag na aking kabubuton, kundi kabubuton ho yun ng banal na espiritu na in that way, matutulungan ako. Ina na mga kaso sa kabuhi ko, mayroong tinatawag na guide ang mahal na Diyos. Yes mga kapatid, kaya kahit anuman ang mangyayari sa kabuhi ko, hindi ako bibitiw sa mahal na Diyos. Kasi pag bumitiw ako mga kapatid, walang kwentang buhay. May stress ka lang, sasakit lang ang ulo mo, lahat ho. Kaya kung ano mayroon, maging kontento tayo sa kasama natin ang mahal na Diyos sa kabuhi. So mga kapatid, yun ho yung tinatawag na kailangan natin mag-usap sa mahal na Diyos. Sasabihin natin kung anong problema natin. Mag heart to heart talk tayo sa mahal na Diyos. Sa akin nga mga sarili nga kapatid, for now, hindi ho ako nakakapag-usap sa mahal na Diyos kasi parang something na pang matulog ako, sasabihin ko lang, good night Lord. Pero of course, nagsasalita ako sa Kanya, kinakausap ko siya sa mga bagay-bagay, sa mga nangyayari, no? Na alam ko naman na nakikita ng mahal na Diyos, kahit hindi natin sabihin, alam mo ng Diyos yun. Kailangan na natin maging matapang sa mga bagay na yun. So mga kapatid, tungkol ho sa pag-usap sa mahal na Diyos sa alapaap, huwag natin kalimutan ang Exodus chapter 34 verse 5. At ito mga kapatid, ang napakaganda ho, ang pababalik ni Jesus sa ulap. Ito yung pinakamaganda. Matthew chapter 24 verse 30. At kung magkagayoy lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa at makikita nila ang anak ng tao na paparitong suma sa mga ulap ng langit na may kapangyarihan na dakilang kaluwalhatian. So ito yun mga kapatid, yung tinatawag na pagbabalik ng mahal na Diyos sa alapaap na kung saan may kapangyarihan at kadakilaan ng kaluwalhatian. Kasi ito mga kapatid ay sinasabi na napapakita ang mahal na Diyos through alapaap sa pag-rescue ho sa mga tao na naniniwala at nagtitiwala sa Kanya. Kumbaga rescuehin ng mahal na Diyos through alapaap. Yung salubungin natin ng mahal na Diyos. So mga kapatid, dito, itong Matthew chapter 24 to 30, ito ho yung mga kapatid ang pagkakataon or ito ho yung patunay na ang mahal na Diyos na sa alapaap para tayo ay sunduin. Ito ho ay magkaroon ng kapangyarihan na ito ay dakilang kaluwalhatian. Ibig sabihin mga kapatid, isang kisap mata. Magtataka ka lang na nandoon ka na, hinihila ka na. Isa ho yun sa tinatawag na refleksyon sa pangitain ko na binibidyo ko sa inyo, na sinishare ko, binabahagi ko sa inyo yung hinihila ako pataas. Isa ho yun sa patunay sa pangitain or sa nangyari ho sa panaginip ko. Kasi dito mismo mga kapatid, nasa Matthew chapter 24 to 30, at kung magagayoy lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at kung magagayoy magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at makikita nila ang anak ng tao na nakapaparitong sumama ang ulap
ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Kasi mga kapatid, nasabi ko yun na reflection ho dahil ho sa pangitain na nangyari sa akin, yun ay bahagi ko na sa inyo, ngunit gusto ko lang mauulit-ulit kasi napakaganda. Paano ba si Jesus Christ nasa sala paap? So nakikita na natin ayon sa Mateo chapter 24 verse 30. So mga kapatid, sa pangitain ko ganun din ho ang nangyari. Parang hinila lang ako pataas. After that, nakikita ko doon sa taas yung mga tao nagpe-praising, nagkakantahan, no mga kapatid, sumama din ako. And then sa dami-daming tao doon, nakikita ko si Jesus Christ. That is tinatawag na alapap. That is tinatawag na langit. Kumbaga, yun ho yung pinapakita ng mahal na Diyos na pag ma-rescue ka, parang kislap bata, kapangyarihan at kadakilaan. Yes mga kapatid, yung panahon na magkaroon ho ng kapangyarihan na bigla, yung sinasabi na mararapture ho tayo. At the same sa ginawa ng mahal na Diyos kay Noah, nang after na pumasok sa arko ang mga tao, ang pamilya ni Noah, kaagad ho biglang tumaas ang tubig, di ba? So it the same ho sa atin, sa mangyayari sa atin, hindi lamang baha ang mangyayari, kundi after ho na ma-rescue ng mahal na Diyos ang mga tao, yung mga tao dito sa kalibutan na maiiwan, ito ho mga kapatid, nakalagay ho na masisipag taghoy. Yun din ho yung nakikita ko. Kasi nasa taas napipraising yung mga tao kasi na-rescue ka na eh. But dito sa taas, ako rin mismo mga kapatid nakikita ko na ang gulo at nakakalungkot. So it the same ho ang mangyayari ho. After ho na ma-rescue ng mahal na Diyos ang mga tao, kung kay Noah, ginanaw niya, sa atin sa panahon natin hindi. Kundi magkaroon ng tinatawag na kahirapan, mandoon na ho yun aandar yung tinatawag na tribulation, ang mga tatak, no, na hindi ka makabili, ng mga pagkain, pag hindi ka magpatatak. So mga kapatid, sa ngayon pa lang, may panahon pa ho, para ma-rescue tayo. Para i-rescue tayo ng mahal na Diyos, mayroon ho. No? Yung salubungin natin ang mahal na Diyos sa alapaap. So mga kapatid, paano natin masalubong ang Diyos pag hindi tayo makikipag-usap sa Kanya? Pag hindi natin siya kilala at hindi tayo kilala. Yayan ho mga kapatid, inanyahan ko kayo na magbasa ho tayo ng Biblia at unawain natin ang mga tinatawag na dapat natin gagawin upang magkaroon ho tayo ng pag-asa na ma-rescue ho tayo, na hindi ho tayo maghihirapan pagdating ho ng tribulation. Mga kapatid, alam mo, sasabihin ng ibang tao, ay bahala na ang Diyos. No, mga kapatid, hindi mo sasabihin na bahala ng Diyos kasi hindi alam ng Diyos kung anong dapat mong gagawin. Pero nakakalungkot pag hindi mo alam ang dapat mong gagawin kasi magkaroon ka ng kamatayan. Mga kapatid, ipinangako ng mahal na Diyos na magkaroon ho tayo ng buhay na walang hanggan sa bagong lupa at bagong langit. Ibig sabihin mga kapatid, bagong lupa at bagong langit, it the same. Babaguhin lang ng mahal na Diyos. So mga kapatid, dapat alaman natin ang mga bagay na yun upang magkaroon ho tayo ng pag-uunawa kung paano natin paghahandaan ng pagsasalubong sa mahal na Diyos. Amen? Amen. So, nagpapasalamat ako sa mahal na Diyos na kahit anong mangyayari, na trials, na mga tentasyon sa kabuhi, nanatili ho akong kumakapit sa Kanya. Kasi ho mga kapatid, wala ho talaga akong magagawa pag hindi ako tulungan ng mahal na Diyos. Siya lang ang lakas ko, siya lang ho yung lahat gumagabay sa akin. Yes mga kapatid, kung ano man ang mga pangyayari araw-araw sa kabuhi ko, sa kabuhi ng pamilya ko, Diyos na ho ang magdesisyon. Siya na ho yung magdesisyon kasi sinusuko ko na sa Kanya ang lahat. Hindi na ako nagdesisyon ng sarili ko, kundi through the Holy Spirit, gabayan ho ako kung anong dapat kong gagawin. Amen? Amen. Maraming salamat mga kapatid. Kita-kita tayo sa live ko every 2 p.m. in the afternoon kung saan lahat ho ng mga nangyayari na chapter ng buhay ko araw-araw, akin ho ibabahagi. Akin ho i-share sa inyo ang katotohanan sa kabuhi ko. Hindi ho kwento ng ibang tao, mismo kwento ng sariling buhay ko kung paano ko araw-araw isama ang mahal na Diyos sa kabuhi ko at paano ko labanan ng mga tentasyon, mga trials sa kabuhi na kasama ko ang Diyos. Kung paano ko lagpasan araw-araw ang mangyayari sa kabuhi. Amen? Amen. Maraming salamat.